Nako, maganda-gandang labanan ng impeachment po ang mangyayari sa pagbabalik po ng sesyon sa Kamara, mga kababayan. Ayon po kay Congressman Erice, hindi lamang di umano kay BP Inday Sara na impeachment ang didinggin. Aba, meron din kay Bongbong Marcos. Ayos, ha? Dalawang impeachment ang gugulong, mga kababayan. Kay BP Inday Sara, sigurado na ho tayo na malabo po mapa-impeach si Inday. Kasi sinubukan na po nila nung una, pero hindi ho sila nagtagumpay dahil nga sa kakulangan ng mga ebidensya, mga kababayan. Lahat ng mga sinasabi nitong mga nagpa-file ng impeachment kay BP Inday Sara, puro muro-muro lang. O, di ba? Kay Marcos, napakarami niya pong violation. Naku po, meron di umanong ilang mga mambabatas dyan sa Kamara ang magsusulong nito. Naku, magkakaalaman na kung sino ang mas maraming pipirma sa impeachment nitong dalawa. Sigurado ako, mga kababayan, mas marami po kay Bongbong Marcos. Bakit? Nako, sisiguraduhin po nitong mga congressman na pipirma na hindi sila ilalaglag sa darating na halalan sa 2028. At nagbabaka sakali ho yan sila na baka makakuha pa po sila ng simpatya sa ating mga DDS. Sorry, hindi na mababago isip namin. Mas mainam pang ipa-impeach nyo si Marcos. Okay ang gagawin nyo dyan, mga pambabata sa Kamara. Saludo po kami kapag ka naisulong nyo yan. O eto po, ang balita, mga kababayan, basahin na po natin. Bagong-bago po ito, isang oras pa lang nakalipas. Just in, kita nyo na, impeachment complaint versus Marcos Jr. Walang question mark, ha? Siguradong-sigurado na mayroong magaganap na isasampang impeachment kay Marcos. Posibleng sampahan rin ng impeachment complaint si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagbabalik ng sesyon ng Kamara. Mga mambabatas diyan sa Kamara. Ngayon pa lang, habang hindi pa nagbabalik yung inyong sesyon, mag-usap-usap na kayo. Pag-usapan nyo na. Tandaan nyo, si Marcos, kahit na mapa-impeach yan at pumirma kayo sa impeachment laban sa kanya, patapos na yan Malapit na magtapos yung termino niya Di ba? Samantalang si BP Inday Sara, sa 2028, tatakbo pa yan sa pagka-presidente. At pwede niyong sakyan, baka sakaling makakuha pa kayo ng simpatya. Kaya mamili kayo sa dalawa, Marcos, Sara. Kung ako sa inyo, gamitin niyo, kukote niyo. Ipagtanggol niyo na lang si BP Sara, huwag kayong pumirma. Doon na lang kayo sa isa. No. Sa programang Isyong Pambayan ng DZRH, mga kababayan, sinabi ni Congressman Edgar Egay Erice na hindi lamang si Vice President Sara Duterte ang maaaring harapin ang impeachment, kundi maging si Pangulong Marcos. Excited! Ayos na balita ito. Buti naman at merong naglakas loob. Hindi natakot na magsampa ng impeachment kay Marcos. Akala ko majority dyan sa Kamara maka-Marcos kasi Marcos ang administration. Mabuti ito, mga kababayan, kasi kasi merong mga naglakas loob at hindi natatakot kahit na mawala ng budget, maisampa lang ang impeachment laban kay Marcos. Tuloy nyo lang yan. Siguradong sasaluduhan kayo lahat ng ating mga kababayan na galit na sa kasalukuyang administrasyon dahil sa napakalalang korupsyon at napakaraming violation na nagawa nitong ating presidente. Ayon kay Erice, may mga isyong pinag-aaralan
na maaaring magsilbing batayan ng posibleng paghahain ng reklamo sa oras na magbalik ang sesyon sa mababang kapulungan, mga kababayan. Pinag-aaralan na. Maaaring magsilbi di umano na batayan. Napakaraming batayan po. Naku, kahit huwag nyo na pag-aralan, napakaraming nagawang violation. Ganito na lang, mga mambabata sa kamara. Para hindi ho kayo magkamali kung ano-ano ang mga batayan ninyo sa pagsasampa ng impeachment kay Marcos. Hingin nyo kay Inday Sara yung 5 sinasabi niya na impeachable offense para tugma at angkop at sakto, walang labis, walang kulang sa mga batayan ninyo para magsampa kayo ng impeachment sa ating Pangulo. Kunin nyo kay Inday, makiusap kayo. Total, mga mambabatas naman kayo eh. Siguradong pagka lumapit kayo sa tanggapan niya at kunin nyo yung mga impeachable offense ni umano ayon kay BP Sara, ibibigay sa inyo yan. Kasi si Inday Sara, iniipit niya sa impeachment. Di hamak na barya lang yung kanyang confidential fund na 125 million. Kay Marcos, bilyon-bilyon ang confidential fund. Di ba, mga kababayan? Kung kine-question nila ang confidential fund ni BP Inday Sara na ganun lang kaliit, confidential lang kine-question pa nila, bakit hindi din po ninyong questionin yung confidential fund ni Marcos na bilyon-bilyon ang halaga? Dapat patas. Kasi parehas silang merong pinakamataas na posisyon sa ating bansa. Pero sigurado ako, mga kababayan, yung kay BP Sara na yan, may ibabasura yan. Pero kay Marcos, sa napakarami po ng batayan at kung kukunin nila o kukunin nito mga mambabatas ang 5 impeachable offense na hawak ngayon ni BP Inday Sara laban kay Marcos, sigurado magtatagumpay sila. Kaya para magtagumpay kayo, mga mambabatas na maghahain o magsasampa ng impeachment kay Marcos, makipag-ugnayan kayo sa ating pangalawang Pangulo. Ganun lang kasimple. Para wag kayong pagtawanan ng mga alagad, aso, tuta ni Marcos kapag kayo nabigo dyan sa isasampan yung impeachment laban sa kanya. Pagtatawanan kayo, sasabihin, kita nyo na, naghain kayo, nagsampa kayo ng impeachment kay Marcos, pero hindi nyo naman pala kayang i-impeach. Di ba? Kunin nyo yung 5. Mabigat yon. Hawak ngayon di umano ni BP Inday Sara. Siya mismo may sabi nung uminga yung tungkol doon sa Zoom meeting na mayroong mga media, mayroong mga vlogger na yung mga vlogger na yon isa sa mga pinatawag ng TRICOM, pero yung mga media hindi. Sinabi ni BP Inday Sara doon, di ba, mga kababayan, na mayroon siyang hawak na listahan na impeachable offense ni Marcos. Makipag-ugnayan kayo sa pangalawang Pangulo. Kung mayroong nakikipag-ugnayan sa Pangulo na mga naghahain din ng impeachment laban sa pangalawang Pangulo, bakit hindi nyo po gawin? Kayong mga mambabatas na magsasampa ng impeachment kay Marcos, dumulog din kayo, humingi kayo ng tulong kay BP Inday Sara. Siguradong magwawagi, magtatagumpay ho kayo, mga madam at sir. Dapat lang. Kasi matagal lang hinihiling ng ating mga kababayan yan at katanungan na rin pala, teka, bakit si Inday lang? Bakit hindi si Marcos ipa-impeach? Di hamak, di umanong mas maraming nagawang paglabag Congratulations, Marcos! sa wakas. Meron ka magpinatanggal na isang mangbabatas na maaaring maghain ng impeachment laban sa'yo, walang iba kundi itong Duterte Youth Party List, meron namang pumalit. Baka mas marami pa. Ang nakakatakot nito para kay Marcos, mga kababayan, kung dihamak na mas marami ang pumirma sa impeachment na isasampa laban sa kanya. Mas marami pumirma ang mga mambabatas.
sa impeachment laban kay Marcos. O di ba, yun ang nakakatakot nito para kay Marcos. Kay BP Sara, alam ng mga mambabatas na yan na malabong mapa-impeach dahil sa una, hindi nagtagumpay dahil kulang-kulang sa ebidensya. Ganon din itong pangalawa, walang pinagkaiba yan. O kaya, doon naman muna kayo sa isang mama. para maalaman natin kung magtatagumpay ba kayo o hindi. Pero maniwala kayo sa talino at galing ng ating pangalawang Pangulo dahil sinabi niya na meron siyang hawak na 5. Nako, baka magtagumpay po kayo mga madam at sir. Okay? Pag nagawa nyo yan, sasaluduhan kayo ng ating mga kababayan at higit sa lahat, baka makakuha kayo ng simpatya mula sa mga DDS. Around the world yan. Ha? Hindi basta-basta, around the world yan. Hindi biro ang bilang niya, napakarami niyan. At parami pa ng parami ang mga DDS dahil sa ginagawa nilang panggigipit sa dating Pangulong Duterte.